message nyo doon sa mga tao na nagpa-plan na mag-start ng pamilya nila? Go. Go. Green light, go. Go. Go? Ay. Ay. Kano lang yung laman ng sahod ko kasi sa kalulon. Ang galing ni God na may mga tao din siyang pinadala para tumulong sa atin. Yung pagturo sa inyo, turo sa mga bata ng hindi dapat at dapat. Wisdom na nakukuha mo sa loob ng household, di lang yung napapanood ng mga bata sa YouTube, sa TikTok. Yung family natin is hindi perfect. Hindi tayo perfect, magkakamali tayo, pero yung pagkakamali, ang importante doon, sabi nga, marunong tayo kaagad humingi ng pagpapaumanhin. Number 1 sa yun sa creator natin. Hello. Ayun. Hello. Hi. Ayun nga. Welcome to the Real Podcast Season 3, where we talk about life and relatable life experiences. We share tips, wisdom, and truth. The truth. Hoping that this will be a great reminder and a shift as we walk through this life. And I'm your host, Faye. Enjoy this podcast as much as we did while recording them. Just a quick recap, last episode 22, which was the first part of this continuing episode 27, we have our guests, Mr. and Mrs. Morada, and we've talked about the highs and lows of marriage and family. If you would want to listen to the wisdom that they shared in that episode, I highly encourage you to go back to that episode 22. Again, Mrs. Morada is a public school teacher and Mr. Morada was a jeepney driver and is a retired barangay official. Ano yung pinaka-realization nyo nung lumalaki na kami ng mga anak nyo? 24 ba si Nina? 25? 25 na ba siya ngayon, ma? Yes. Oh my God, 25 na. 25, 27 si Eboy, 29. Oh, Tanda na napakalaking Ay. Ay. After nung time na nakatapos na kayo lahat, doon ko na-realize na napakaano pala nung sacrifices na ginawa namin para sa inyo. Sure. Kasi yun lang naman talaga ang isa sa mga responsibility ng mga magulang is yung papag-aralin mo talaga yung iyong mga anak. Para meron din silang, tawag doon? May something. Ano yung lagi nilang sinasabi na yun lang yung maipapamana ko? Oo. Education. Kasi wala naman tayong lupa, parang ganun. Wala Yeah. naman tayong lupa na ipapamana namin sa inyo, kundi yun lang pag-aaral ni education. So, once na nung nakatapos na kayo, talagang very thankful ako. Very grateful kay God na after all these times na magkano na lang yung sahod ko. Umiiyak na si ma'am. Magkano lang yung laman ng sahod ko kasi sa kalulon ganyan, wala nang natira. Yun lang, may konti na lang. Buti na lang at may pandagdag pa si Papa, ganon. So, na-realize ko during that time na nakatapos na kayong lahat, worth it lahat ng mga sacrifices namin ni Papa. Kasi ang mga anak namin ay nakatapos. Ang galing ni God na hindi lang syempre yung loan, sobrang laking bagay nun. Pero may mga tao din siyang pinadala para tumulong sa atin, no? Tulad ni Tita Feng. Yung realization ko ngayon, sabi nga, kung nung maliliit pa kayo, hanggang nakapagtapos kayo ng pag-aaral, habang ang kasama ko sa araw-araw dati ay hindi kayo. Ngayon ko nakita din na kailangan kong bigyan ng time, yung oras na free kayo at meron kayong gustong puntahan. Na amaze sa atin yung ibang kamag-anak natin. Ayan ay sa tulong at kaloob ng Panginoon Diyos. At isa ko pang realization na ito, yung pagturo sa inyo, pagturo sa mga bata ng hindi dapat at dapat.
na yung sinabi mo man na yung education lang yung papamana mo sa mga kids mo. Pero na-realize ko na hindi lang education yung napamana nyo sa amin. Yun yung sinabi ni Papa, yung wisdom na kailangan naming matutunan habang lumalaki kami. Na kahit minsan mahirap i-impose sa amin bilang kabataan kasi nga dumadating din kami sa parang identity crisis minsan na ano ba nangyayari sa mundo, ganyan. Pero at the same time, sobrang laking impact nung yun yung wisdom, hindi lang yung education na nakukuha mo sa school, kundi yung pagmamahal at yung wisdom na nakukuha mo sa loob ng household na napag-uusapan nyo, talagang kino-confront nyo, pinag-uusapan nyo sa bahay, hindi lang yung napapanood ng mga bata sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, kundi talagang first hand na narinig namin galing sa mga magulang namin. Yung ibang mga magulang na kapag sobrang nanggigigil na sila or ayaw na nilang pakinggan yung mga anak nila is pinibigyan na lang nila ng phone, ayan na. Parang ayan na yon, diyan ka na matutog. Yung generation namin na hindi kami lumaki sa phone, na hindi sinusubsob sa amin na ayan na, magbahala ka na sa buhay mo, ganyan. Kundi talagang you guys made sure na we heard yung kung ano yung tama at mali galing sa inyo. Yung pagdaan doon sa crisis ng may panahon na normal na magkaroon ng pag-aaway. Pero paano inaaresto dapat yan ng isang tama at may paghingi ng saklolo sa Panginoong Diyos. Yung nagiging sigalot man yan ng magkakasama tayo sa bahay, halimbawa magkapatid man yan. Kung pababayaan natin yan ang magiging, sabi nga, pananagutan natin bilang tao. Yeah. Since ang dami niya nang nabigay ng wisdom, ano na lang yung message niyo doon sa mga tao na nagpa-plan na mag-start ng pamilya nila? Go! Go? Green light, go. Go. Go? Mag-go sila, pero dapat pwede. Wala nang problema doon. Pero, dapat maging sila sa sarili nila kung ano dapat yung focus nila pagka nag-asawa na sila. O ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin natin? Ano ba yung kailangang alam na nila 'yon. Hindi lang basta go, yun na yun. Sige, go. And then mag-anak na tayo, ganyan. And then ilang anak yan and all. Pero hindi nila iniisip kung ano talaga yung dapat gawin para doon sa relationship na 'yon. Yeah. Agree. Bakit go? Bilang tatay na nag-ano sa mga bata, kung kayo ay mag-girlfriend, magbo-boyfriend, hanggat maaari, wag mo na kayo makikitulog sa kanila. Yeah. Ayan yung maipapayo ko sa mga bata. Kasi kung paano mo na itatama dapat yung buhay. Right. Doon nag-uumpisa yung misinterpret ng magulang kung ano ang ginagawa ng bata. Pero nangyayari yung mga ganon doon sa walang ibang nasasabi ang magulang kundi murahin. Nauunawaan nyo yung sinasabi namin sa inyo dahil sabi nga ni Mama kanina, hindi na kayo mga basta kung saan natuto dyan, kundi kayo ay natuto na sa mga mas malalalim na dapat unawain. Alin ba dapat ang mauna sa pagsasama ng babae at lalaki? Kaya nga tayo mayroong sagradong pagbibigay ng sakramento ng Diyos. Dahil yun. Walang pinagkaiba yan doon sa ikaw ay maritwala ng minsan. Tapos na yun. I understand there's a lot of people who I hear that they don't believe in marriage anymore just because it's either they came from a broken family or they just see a lot of brokenness within marriages around them. Sa culture natin ngayon, na-normalize na yung pagsasama or yung pag-live-in ng hindi kinakasal or outside marriage, pagse-sex outside marriage, and ginagawa na lahat ng mga ginagawa ng supposed to be dalawang tao who committed together as one and who have been anointed in front of God na may blessing of marriage. It's taking a toll, or sa Tagalog, nakaka-affect talaga siya sa tao, aminin man nila or hindi, na they are affected emotionally, spiritually, mentally, and even if siguro at some point there's just denial about it, it will really affect them in the long run because that's outside God's relationship. That's why it's super important for us to ask God for healing
and to let God do the healing within us. Because if not, we will have the generation after us deal with the same brokenness, and we don't want that, right? People thought na si God, He's just pointing sa mga kasalanan natin. But we know this verse, John 3:16. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life, right? But we always forgot the next verse, which is 17. It says there na God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. It meant na hindi bumaba dito si Jesus para ituro lahat ng kasalanan mo. He actually died on that cross. He was sent here on earth to give you a new life with Him, to redeem you and me, to save you and me from all of our sins, sa lahat ng mga kasalanan natin. Nung nakipag-usap ako sa magiging biyanan, ito yung mga realization ko sa buhay din. Ang sabi ko sa kanya, isinasama ko man po siya saan man kami magpunta. Kung umabot man kami doon sa panahon na hindi kami magkatuluyan, siya ay uuwi pa rin sa inyo ng siya. Yeah. Wow. Agree. Malaking value yung hindi kayo nagsama before kayo kinasal. Dahil doon yun mas nakilala yung sinasabi mong sacredness ng marriage is doon yun na mas nakilala. Kasi yun naman talaga yung design ni God na kung nasa home na tayo, kung saan nagsumpa tayo sa isa't isa, na mas nakilala niyo yung isa't isa sa ganong klase ng state. More than yung nagsama muna kayo na hindi kayo sure kung kayo ba in the future or hindi. Ibibigay mo yung sarili mo until mamatay ka, ganyan. Iba kasi yung nagkaroon kayo ng sumpaan sa hapag ng Panginoon Diyos. Yeah. Yun ay talagang sagrado yan. Yan ang batas ng Diyos at ng bayan. Batas ng Diyos at ng bayan yung katapat mo doon. Right. Siguro yung iba lang din, iniisip nila to as something as sobrang conservative sa value on how God really designed it. Yun eh. Parang kung babaliin mo yung value how God designed it, sobrang alam mo sa sarili mo wala kang peace. Yun. Sa generation namin, any advice na gusto nyong sabihin? Yung mga 20s, 30s, kaka-start siguro ng family or magsa-start ng family. Ang may advice ko sa inyong lahat, sa mga gustong pumasok doon sa sinasabi nga nilang medyo masalimuot na pamumuhay. Masalimuot na pamumuhay. Ang salimuot ng pamumuhay ay nasa taong nagdadala. Nasa paano mo... Sige, go ahead lang, huwag kang magduda. Hindi tayo perfect. Yeah. Magkakamali tayo, pero yung pagkakamali, ang importante doon, sabi nga, marunong tayo kaagad humingi ng sorry. Marunong tayo kaagad humingi ng pagpapaumanhin. Yeah. Number one sa yun sa creator natin. Dahil hindi natin talaga maiiwasan magkamali. Maiiwasan natin na magkamali kung tayo ay laging nakasalalay. Hello. Ayun. Hello. Hi. Ayun nga, yung family natin is hindi perfect. Ang laking impact, no? Kayo yung naging foundation, yung values na meron kayong relationship with God, ang naging foundation nung kung paano kami lumaki, kung paano yung mga miracles na nakita namin, and yun din siguro yung isa sa pwede natin i-impart sa ibang families, and especially sa akin, sa future family ko, na I would want the same. I would pray the same for my family, na ganun din, na hindi man perfect, kasi ako din, broken din ako, for sure, yung guy din, and yung mga tao sa paligid namin, pero yung faith, yung love, na ang main foundation namin is si God, is yung talagang point ng buhay na to. Kasi minsan, I tend to overthink na ang gulo-gulo ng mundong to, parang ang hirap na lang mag-bear ng child para mamulat sa magulong mundo. Pero this family or our family makes me realize na even if we had to go through a lot of struggles, a lot of, yun, may mga sickness, pero at the same time, we got to experience miracles from God na unbelievable. As in, kung hindi ako pinanganak sa mundong to, ibig sabihin, hindi ko na-experience na
ganito pala kaganda yung nature, ganito pala kaganda si God gumawa ng mga tao sa paligid. And even nasasaktan ako from people and from you guys na He can still make His glory evident sa lahat ng bagay and sa buhay natin. And di ko ma-experience yung love niya through sa inyo kung hindi din ako pinanganak dito sa mundong to. So, yon. I'm just grateful. Anything that you wanna add? Ang gusto summary ng buhay natin, ang pinaka makapangyarihan sa lahat is the Holy Spirit. Yeah. Kasi yung tatlo, sabi nga, mula sa anak ay Diyos din, ang ama ay Diyos din. And the Holy Spirit, pag ang Holy Spirit lagi ang gusto mong tawagin at yan ang natatawag mo. True. Totoo I ka agree. at tama ka. May mga panahon na katulad niyan, sasabihin niya sa akin ng ng nila mama, ng mga kasama niya, kuya, ikaw na lang ang mag-pray. Pagkatapos ko mag-pray, hindi ko alam kung anong sinabi ko. Yeah. Wala akong maalala kung minsan. Hindi ko alam kung anong sinabi ko sa nag-uusap tayo. Ang bibigay sa akin ng command ay ang Holy Spirit. I agree. I agree. Yun na yun, ma. Sa isang patutuon ng buhay nating pamilya. Hindi ko ibinigay yung ng kahit kanino ang buhay, kundi isinalalay ko talaga sa Panginoong Diyos. Yeah. Yan, karanasan natin kay mama, karanasan ko sa asawa ko, Kay B. karanasan kay Larry. Yes. At naging karanasan ko sa paglalaot natin kung saan man tayo nagpupunta. True. May mga maliliit na bagay. Totoo yun. Pag ikaw ay nakakalimot, doon ka sisingitan ng mga pagsubok. Pero kung mas matibay nga, lagi ang iyong pagtawag. Ayan yung Agree. Mom? Amen. Sige, thank you po sa pagpapa-unlock sa interview na dito sa Real Podcast. Tagal ko na gusto gawin to kasi alam ko nga na hindi natin to usual na nagagawa. Pero I just wanna say na I love you both. We love you too. Thank you for being part of the Real Podcast. Sobrang special ng episode na to and I love you guys so much. Love ya. Kung nakikinig ka pa rin up to this point, yan, hayaan mo kung ipag-pray ka. Lord God, maraming salamat po sa buhay ng taong nasa kabila ng screen, Panginoon. I thank you for their life, Lord. You have reminded this person about your wisdom, Lord, sa mga narinig niya ngayong araw through this episode, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil niniwala ko na patuloy mong pinupursue itong taong to, Panginoon. At maraming salamat, Lord, dahil you wanted to restore relationship within their family, Lord God. Maraming salamat dahil this is such a reminder for this person on the other side of the screen that you want to restore relationship within their family. And so I just declare that in Jesus' name, that this person will just encounter you and experience you in a whole different way, God. Na this person will just see your goodness and your glory, and that you will show yourself up to them, God. So I thank you, Lord. I just believe that this podcast episode was meant by you for this person to be heard. Maraming salamat po na mahal mo itong taong to, Panginoon. So we love you, Lord. I praise you in Jesus' name. Amen. Do not forget to like us, share, and subscribe to this channel. And if you're on Spotify, follow us and review us 5 stars only. And if you want to have short clips and previews of this episode or previous episodes, you can follow us also on TikTok. If you felt like sowing into this ministry, you can send us some love via PayPal and GCash. All the details are in the description below. Thank you so much. God bless you.